Mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nakaantabay dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto. Sa hapon pong ito, may tampok po akong topic sa inyo, may kinalaman po sa pananampalatayang Katoliko. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Magandang hapon mga kaibigan. Ang aking tampok sa inyo may kinalaman po ito sa tinatawag na divine possession. Ano ba itong divine possession? Ito yung kung saan meron kayo makikita o makikilala na religious group, leader o member kung saan pinapasukan daw sila ng mga anghel. Alam nyo naman yung na-feature sa KMJS, yung mga grupo doon na kung tawagin is sa Mount of Zion na sinasapian daw ng mga anghel. Sinasapian ni Jesus Christ, sinasapian ni Mama Mary o ng God the Father o ng Holy Spirit. Kung totoo niyan, hindi po totoo na sila sinasapian ni Mama Mary. Dahil hindi ugali ni Mama Mary na sumapi sa katawan ng tao. Pangalawa, ayon sa katuruan ng simbahang Katoliko, si Mama Mary nang inaakyat sa langit, meron siyang katawan. Meron siyang sariling katawan. At dahil meron siyang sariling katawan, imposible na iiwan niya ang kanyang katawan para lang sumapi sa nagpapakilalang leader na sila daw ay sinapian ni Mama Mary. Ngalala ko tuloy dati, yung merong kaming kaso sa office na divine possession, nakaharap niya sa Padre Darwin, sinabi niya, Darwin, anak, ikaw ay anak ko. Ako ito ang nanay mo, si Maria. Ako'y natutuwa sapagkat ginagampanan mo ng tama ang iyong pagiging exorcist. Hindi mo na ako kailangan pang i-deliverance. Ako ito eh. Sabi naman ni Father Darwin, ikaw ba si Mama Mary? Sige nga, deliverance tayo. Alam nyo, di nagtagal, nagalit. Binulyawan si Father Darwin. Ang tawag dyan, divine possession. Brother Jando, familiar ba sa inyo ang Holy Infant Community? Brother Tata, familiar ba na sa iyo ang Holy Infant Community? Roger on that. So there is dito sa amin nakapasok yun pero may may uh, sulat ang aming delete Archbishop Martin Sarmid, delete Archbishop pala Jesus Edusado for emeritus na diniscourage niya yung mga mananampalatayang Katoliko dito na huwag umanib sa naturang grupo dahil based sa mga with respect sa kanilang grupo, kahit pa isang pari ang founder na mula sa Davao, pero ang kanilang practice ay parang occultism, with respect dahil mga more than mga almost 10 naman siguro na-undergo namin dito na mga membro sa HIC o Holy Infant Community na positive na possess. So yung kiniklaim nila dahil yung isa naging secretary namin sa aming office namin sa Exorcism and Deliverance, bakit nahikayat siya dahil yung explanation sa kanilang leader na pag maka-regular member na po kayo, matanggap na po kayo, kung sino ang papasok na espiritu sa'yo, pwede ka makapunta sa iba't ibang lugar yung kaluluwa mo. Yon ang dahilan na medyo naengganyo siya sa pagsali. Halimbawa, pasok sa iyo yung isang santo nga gusto mo, pero kadalasan, sa kadalasan, pasok si Santo Niño, Mama Mary, St. Michael, kadalasan yon ang binabanggit nila. So, sa explanation po sa Office of Exorcism and Deliverance is, kahit pa noon pa sa mga early fathers, walang turo sa mga church father na
ang espiritu po ni Santo Niño ay papasok sa katawan ng tao. Maliban na lang yung demonyo nang papasok sa katawan. So isa yon sa mga nakita na sa aming dito ha, pero sa ibang diocese, I don't know, na pinapayagan, pero sa amin dito personally, at pinagbawal dito sa amin, brother. Yan. So, ang divine possession, ito po yung kung saan ang isang religious leader sinasapihan doon ni Mama Mary. Nagpapakilala lang siya si Maria kung ano-ano mga pinagsasabi. Meron din yan, iba, pinapasukan daw ni, tandaan nyo si Mama Mary, nung umakyat sa langit may katawan yon. Bakit? Umakyat siya with her body and soul. So, never mangyayari, nasasapi siya sa ibang katawan kasi may sarili siyang katawan. Ito pa rin iba, Holy Spirit. Sumasapi daw sa katawan ng tao. Hindi totoo yun. Jesus Christ, sumasapi daw. Sabi pa nga, meron pa nga isang video yata dito. Tinan ko lang ha, kung hindi ba nawala yung video na yun ha. Wala pala, wala. So wala na yung video ko sa Divine Possession kung saan isang babae sinapi daw di umano ni Jesus Christ. Tapos nangingisay-ngisay siya. Sabi niya, mga anak, ako ito, ang inyong ama, si Yesu Cristo. Ako ay naparito, magpagipaalam sa inyo. Magsisi na kayo, mga anak. Ano ba naman yan? Si Kristo umakyat sa langit, may sariling katawan. Tapos sasapi dyan sa isang tao, ngisay-ngisay, nakapikit, mga anak, mga anak. Yan ay isang matinding kalokohan. Kahit sa Biblia, never nangyari ang anghel kapag nagbigay ng mensahe sa mga tao, never nangyari na sumapi sa katawan ng isang tao. Nagpapakita sila. Nagpapakita yan, nag-i-inspire yan. Tingnan nyo ano nangyari kay Apostol Pablo, pinakitaan ni Jesus Christ. Ano nangyari? Mula sa pagiging notorious na tagapatay ng mga Kristiyano, biglang naging magiting na apostol at depensor na pananampalatayang Kristiyano. Nakita ninyo si Apostol Pablo? Never nangyari na si Jesus Christ umanib kung saan-saan sumapi na katawan. Never. Nakita niya mismo nung siya papunta sa Damasco, nakita niya si Kristo. Tapos sasabihin, sumasapi sa katawan. Sa Biblia, ang sumasapi sa katawan, demonyo. Demonyo. Kaya kapag meron kayong nakilalang tao, sinasapian daw di umano ni Mama Mary, ni Jesus Christ, ni God the Father, pag sinasapian daw yan, tapos mag-ngisay-ngisay, ako ito, makinig kayo. Kapag ganyan na, demonyo po yan. Straight to the point, demonyo po yan. Huwag na kayong maniwala. Pag may na-encounter na kayong ganyang grupo, layasan nyo na kaagad. Yan ha, para malaman ninyo kung ano ang divine possession. Ano bro, nalito kasi ako kasi pag may pumasok ba na espiritu bro, tas pinopromote niyang magkumpisal, mag-rosary, magdasal, bro ba? Bro Tata, pinasukan Ano, ng espiritu tapos nagpo-promote daw ng kumpisal at saka rosary. ang problema naman, brother, kahit basta ang ating simbahan ang mag-promote dahil yon ang ating aral o turo na ating formula is more power, more prayer, less power, no prayer, no power. Pero pag kahit pa ang dasal atin, rosary, ano pang mga dasal na prescribed ng simbahan, pero ang nagbigay ng
payo o nagbigay ng consecration ang albularyo na ay hindi yun pwede, brother. Kahit pa yung isang albularyo, isang occultism na kahit magdasal kayo ng ah, limang Our Father, limang Mag-Hail Mary, yon ang mga payo nila. Araw-araw, sa oras na alas 6 ng hapon, yon ang sa kadalasan, di ba? Nga, kung sa atin sa Bisaya pa, tuluman nun, yon ang ibinigay nila. Pero kahit ba Our Father ron o Paternoster, kahit pa Latin yun, pag ang nag-consecrate na, ang nagbigay, ang albularyo na, so hindi yun pwede, brother. Ayan. Ganun yung sagot ni Brother Tata. Kapag simbahan natin na nag-promote na magrosaryo kayo o manggumpisal kayo, walang problema yon. Pero kung albularyo na ang nag-promote, magkumpisal kayo, magpamisa kayo, kahit na basta albularyo ang nag-promote, huwag niyong pakinggan. Alam niyo kung bakit? Kasi sumunod kayo sa authority ibinibigay niya. Hindi kayo sumunod sa authority ng simbahan. Sumunod kayo sa authority ibinibigay niya. Ngayon, ano ang mangyayari pag kayo sumunod sa utos ng albularyo? Mako-contaminate kayo. Bakit? Kasi kayo ay nagpasakop sa kanyang authority. Ang tawag dyan, nagkaroon kayo ng selyo sa kanila. Kasi, hindi kayo nagpapamisa, hindi ba? Hindi nyo galing magpamisa. Ngayon, mayroon kayong kasamaan sa bahay na barang. Eh, ang sabi ng albularyo, magpamisa ka. Ginawa mo. Yun ba ginawa mo dahil utos ng simbahan o yun ay ginawa mo dahil utos ng albularyo? Diyan makikita, diyan mahahalata na ang nag-utos na magpamisa kayo, albularyo. Kaninong authority ang tinanggap nyo para gawin yan? Sa albularyo. Kung sabi ng albularyo, hindi naman sa aking sarili yan. Yan ay galing sa simbahan. Tandaan ninyo, ang albularyo ay hindi kailanman isinusugo ng simbahan. Hindi kailanman. Sa Biblia, meron din ganyang nangyari. Nagtataboy siya ng masamang spirito, pero sabi niya, tinataboy ko kayo sa pangalan ng Diyos ni Pablo. Eh, ang nangyari, binugbog yung gumawa nun. Binugbog. Napatakbo siya na walang purol. Tapatakbo ng walang purol. Wala nang short. Napatakbo siya, napauwi sila bigla. Wala na siyang short kasi binugbog na sila nung possess, no? Yan ang ibig kong sabihin. Kapag hindi ka isinugo at ginawa mo kasi hindi ka isinugo, malaking problema yun, lalo na kung ang practice mo is ikaw ay isang occult practitioner. Pero kung hindi ka naman occult practitioner, ginawa mo yon bilang membro ng simbahang katoliko na hindi nagsasagawa ng occult practices, walang problema yun dahil ginagawa mo yon as a valid member of the church. Pero kahit pa membro ka ng katoliko, pero meron kang mga occult practices, tapos ikaw ang nag-utos magpamisa. Ang susunod sa iyo, nagkakaroon ng selyo dahil sa utos mo. Nagkakaroon ng selyo. Yan ang binibreak ng dasal sa Aklat ni Parasikia na breaking seals in consecration. Bakit ganyan? Kasi nagpa-under ka sa authority nila. Ngayon, kapag nagawa mo yan, makokontaminate ka. Kasi brother, ang family ko ay member na ng Holy Infant. Yay. Taga saan po kayo, brother? Brother, taga saan po kayo? Please. Davao de Oro, brother. O, nandyan ang original, nandyan ang center ng naturang grupo. At nag-spread na sila, nakaabot na yon dito sa amin. Pero yan, pinagbawal dito sa amin. Sa aming dati na former Emeritus Delete Jesus Edusado. So hanggang ngayon, dito, hindi na sila, mayroon pa pero hindi na active. So, delikado yung brother dahil sa experience namin, sabi ko na, more than almost
kaya naman siguro yung na-undergo namin na mga membro nila positive na isa pa, mag-ina pang isa. Yung ina niya at sa yung anak, no? Membro na. Yun ang mga gusto nilang malaman na hinakayat sila dahil yon. Sino man sabi nila, sino man hindi mahikayat na kung sabihan ka sa kanila na papasok niyo ang Espiritu ng Santo Niño, sino bang hindi mahikayat? Pero hindi yung turo ng simbahan, brother. Walang turo kahit isa sa katekism natin na Espiritu ng Santo Niño, iban pang mga santo. Eh, mayroon pang, sabi nila, kahit Espiritu ni Propeta David. Parang lang si Pilimon yung founder sa Rizalian. Si David ang Pilimon founder. yung Yun na, Bonanza. di ba? Oh, yun, claim ni Pilimon, unsa to, anong Limon Riam Bonanza. yan bonanza, kahit mga propetang papasok sa kaniyang katawan, yung mga kaluluwa, sabi niya, espiritu ng mga propeta, yun ang kiniklaim niya. So, occultism yun, brother. Ayan. So, inuulit ko ha, kapag meron kayong na-encounter na religious group na gaya ng Holy Infant Community na nagpapasapi daw ng mga espiritu ng mga anghel, layasan nyo na kaagad yan bago hindi mahuli ang lahat. Kaya nga maraming na nagpunta sa office na Brother Wendell na galing sa grupong yan, confirm possess. Bakit? Nagpapapasok. Tapos nangingisay. Sabi nila, yung pangingisay yan ay tanda na inaalis ang iyong kasalanan. Ano? Kailan ba itinuro ng simbahang Katoliko na kapag sinapian ka ng anghel dahil sa kasamaang meron ka, sa kasalanang meron ka, ay nangingisay-ngisay ka? Mali. Walang ganyan turo ang simbahang Katoliko. Yan ay katuruan lamang ng mga albularyo, ng mga leader ng mga religious group na yan, ang nagpapasanib sa mga espiritu. Tandaan ninyo, walang ni isa mang anghel ng Diyos ang sumasapi sa katawan ng tao. Even in the Old until the New Testament, nagpakita si Gabriel, may sinapian ba? Nagpakita si Miguel, may sinapian ba? Nagpakita si Anghel Tobit, si Anghel Anghel Tobit na noon. Anghel Rafael. Oh. Nagpakita si Anghel Rafael. May sinapian ba siya? Wala. Nagpakita si Kristo kay Saulo nung siya papunta sa Damasco. May sinapian ba siya? Wala. Walang sinapian. Tapos kayo ngayong mga yung religious group na yan, nagpapasapi ng anghel, sinasapian daw umano ng mga anghel, demonyo lang ang sumasapi sa katawan ng tao. Kaya yung katawan ng tao biglang, mga anak, mga ganon. Huwag kayong mapapaloko sa mga ganyan. Ha? Kung gusto nyo sapian kayo, edi magpaloko kayo. Pero hanggat ayaw nyo na maloko kayo, huwag kayong sasapi sa ganyang mga grupo. Ito po si Jando Alabaga, nasasabi po sa inyo. Maraming salamat po. And mamayang gabi, kita-kits mo tayo sa punto por punto. Paalam.